Yung trabaho po kasi kahit po mahirap yan, no, kung okay yung mga kasama mo, walang problema yan eh, no? 'Di ba sa atin pong mga Pilipino. So parang medyo nagpapantig na po yung tenga ko sa loob-loob ko. Hayop na 'to, buwisit. Tapos malaman-laman ko po no, na kaya pala siya gano'n. Kaya pala siya gano'n kaangas, no? Dahil may mga ganito rin palang Japanese. Hindi tama yung pag-uugali, yung pag-iisip. Sa loob-loob ko, hayop na 'to. Good morning po sa inyong lahat. So ngayon po, ang pag-uusapan natin is yung patungkol sa matagal ko nang sinasabi sa inyo na gusto kong i-share, no? Patungkol dun sa experience ko rito sa Japan, mga hindi ko magagandang experience dito sa Japan, no? So nung last year po kasi, no, nung hindi pa nabubuntis si Yuki, nung nasa apartment pa po kami, Saturday, Sunday po merong pasok si Yuki. So ako po, Saturday, Sunday, rest day po ako nung mga panahon na yon. So naiinip po ako. So meron po akong kakilalang Pilipina rito, no, na nagpahanap po ako sa kanya. Sabi ko, baka meron kang kakilala, no, na pwede natin pasukan para makapag part-time. So ang sabi niya naman sa akin, sige, meron. Sabi niya gano'n. Yung pala, yung isang kamag-anak niya nagtatrabaho doon, no? Sa part-time na yon. So, ang pinasukan po natin noon is yung Gemba, no? Pag sinabi pong Gemba, marami po kasing ibig sabihin yun, eh, no? Pwede pong construction, pwedeng deconstruction. So, yung napasukan ko pong Gemba, yung taga-giba ng bahay. So, first day, punta po ako sa trabaho. So, ano po yun, no? Yung oras doon is 8 to 5. Kumbaga, meron kang 1 hour break. Tapos, parang dalawang 15 minutes yata. Parang yun, nakalimutan ko na eh. Tagal na rin kasi. First day ko, pumunta ako ron, pinakilala niya ako. So, sige na, go na. So, yung unang-unang araw po, umagang-umaga, ang ginawa po kaagad namin is hakot ng basura, no? Lipat ng basura sa kabilang kahon. Sa kahon, pagkatapos lilipat sa kabilang kahon. Kumbaga, parang masulit lang ng may-ari yung oras nyo. Eh di yun, wala naman pong problema dahil madali lang naman. Kung gaano lang yung ilipat mong ganon. Tapos po nun, lipat na kami sa site. Yan. So yun, nagulat ako na yung site na nilipatan namin, ang gigibain namin, 2-story building. So dito naman po, kaya po ganon na madaling gibain yung bahay dahil po yung mga bahay dito talagang gawa lang siya sa kahoy. Kaya ang gamit lang namin doon yung pangsikwat, tapos bagsakan ng bagsakan yung kahoy. So yun, yung experience ko nung unang araw, mahirap siya kasi hindi mahirap yung trabaho na magbabaklas-baklas. Kaya ang mahirap nung panahon na yun kasi August po noon, sobrang init. Kasi po iba yung summer dito sa Japan, iba yung summer sa atin, no? Dito po nagkwa-40, no? Kaya talagang iba sa pakiramdam. Pero yung trabaho, okay naman eh, doable. So yung naging leader namin, no, nung araw na yun, kasi po sa kada site, no, merong ipapadala si bossing na leader. Siya yung susundin nyo, no, sa mga iuutos niya, sa mga ipapagawa niya. So nung panahon po yun, yung unang araw ko po na yun, yung leader namin, okay naman. Okay siya, lalaki, no. Kumbaga, pagka medyo napagod na siya, break. Iinuman ng tubig o ng juice, ganito, ganyan. Tapos lunchtime, may merienda pa. Kumbaga, kasama namin siyang gumagawa, kaya talagang nararamdaman niya yung pagod, yung init, no? Kaya nagpapa-break siya, nagpapa-merienda siya. Yan. Kaya okay naging experience ko, no? Ang hindi ko lang trip gano doon, ano? Yung bagay, hindi naman po kaming mga Pilipino sinisigawan niya yung kapwa niya Japanese. Basta parang ano po kasi nangyari. Parang yung Japanese na yon, imbis na ang gawin niya yung mga malalaki muna, ginagawa niya yung maliliit. Parang nag-uubos ng oras, parang ganon. So sinita niya, talagang pinagsisigawan niya. Maliit lang pong tao yung yung leader namin. Kala mo ang laki niyang tao kapag sumisigaw. Eh yung sinisigawan niya po, ang laking tao, talagang tahimik lang, nakayuko lang. So doon ko nga napagtanto na, oo nga, totoo nga rito yung mga senpai. Kumbaga, pag senpai ka, ikaw yung mabangis, parang ganon. Ikaw yung susundin, parang ganon. So okay naman, wala namang problema dahil talagang ganon, kasama sa kultura nila yon. So okay yung naging unang araw ko hanggang sa, sabi ko, ayos, tutuloy ko to, ganito lang pala Gemba. Kahit na mainit, doable siya. So ngayon lang naman magiging mainit to dahil nga summer. Tapos kausap ko rin yung mga kasama nating Pilipino, no? Summer lang to mahirap, pero pagtungtong na ng fall, winter, madali na. Sabi ko, sige, tutuloy ko to. Pagkatapos, sabi sa akin nung kasamahan ko, kung gusto mo ng mga damit, pumunta ka sa Workman. Sabihin mo lang yung pangalan ng boss natin. So ganun po pala sa kanila, no, sa company nila na, punta ka lang sa Workman, sabihin mo lang kay ano to, ganito, ganyan. Hindi mo kailangan bayaran yun. So pumunta ka agad daw kay Workman dahil nga excited ako, kumbaga kaya ko yung trabaho. Tapos, okay naman yung mga kasama. Yan po pinaka-importante sa akin, no, yung mga kasama. Yung trabaho po kasi, kahit po mahirap yan, no, kung okay yung mga kasama mo, walang problema yan, no? Di ba, sa atin pong mga Pilipino. Ngayon, yung trabaho, kahit po gaano kadali yan, kung naiinis ka sa kasama mo, mas gugustuhin mo na lang na umalis dyan. Para po sa akin yun, ha. So, ito na po, natapos na namin yung isang araw, okay naman, nag-enjoy ako kahit na masakit sa katawan, tapos mainit. Tapos, ito na kinabukasan. Balik ulit kami sa site, sa mismong opisina. So, ganun ulit, kinaumagaan, nakot ka basura, lipat sa ganito, lipat sa ganyan. E di parang nagtataka-taka rin po sa akin yung yung pinaka-bossing namin. Ba't ka nagtatrabaho rito? Parang ganun yung tanong niya sa akin. Sabi ko, gusto ko lang. Sabi ko ganun, para ma-experience ko nga. Gusto ko rin po kasi talaga ma-experience yung iba't ibang trabaho rito. No? Para po, anytime po pwede kang tumalon-talon. Noong mga panahon pong yun, kaya po ako nakapag-gemba,
kasal na po kami ni Yuki-chan no, pero hindi pa po siya nabubuntis, no. Kasi baka po may magtataka, no, paano ako nakapagtrabaho sa iba kung wala akong visa, ganito, ganyan. Ngayon, yung mga kasamahan ko po, hindi ko po sure kung ano yung gamit nilang visa, no. Pero palagay ko, yung iba ron, mga naka-tourist, yung iba naman, wala. Kumbaga, nasa illegal po. So, ayun na nga. Second day, ayun, ang napuntahan naman naming site ngayon is yung parang abandonado na siya na bahay, no. Hindi na po ako nakapag-video ng mga panahon na to dahil nga po bago po ako sa trabaho, kumbaga. Sabi naman nila, pwede daw, isisimple ko lang. Kaya lang, ang plano ko po no, magpalipas muna ng mga ilang linggo, no, bago ako makapag-vlog nga, no, sa Gemba. Nung nasa site na kami, sabi sa akin nung kasamahan nating Filipino, no, naku, patay. Ay ko, bakit? Sabi niya, ang leader natin ngayon, yung buwisit na babae. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ha? Bakit? Pero nung sa first day pa lang po, kinukwento na nila sa akin yung babae na yun, no, na buwisit nga raw. Japanese po siya, pure. Baga, parang boss. Sabi nga nila, parang, alam mo siya yung may-ari. Parang gano'n. Hindi na nga. Sabi ko, hindi, okay lang yun. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Sabi niya, oo, gano'n na nga lang, ganyan. Pero sila, parang medyo sanay na sila, no? Pero ayaw din nilang makasama yung babae na yun. Babaklas na kami ng bubong, wala pa yung babae. Mga bandang 9:00 na ng umaga yun. Babaklas kami ng bubong ng garahe, no? Garahe, tas bubong. Dumating na ngayon yung babae, nakatingin sa akin. Akala niya hindi ko siya naiintindihan, no? So nagpanggap po ako na hindi ako nakakaintindi ng Japanese. So ang sinasabi niya, oh, sino yan? Sino yan? Parang ganun po yung tanong niya. Ano trabaho niyan? Ano trabaho niya sa Pilipinas? Ganito, ganyan. Basta mayabang yung dating. Hindi ako kumikibo, kunyari po, hindi ko siya naiintindihan. Pagkatapos po, dun na nagsimula, umaga. Sabi niya sa akin, trainee pa po kasi ako, no? Tapos tinanong ko yung kasama ko, pre, ano ka ako gagawin ko? Turo mo sa akin para may magawa ako. Sabi niya, wait lang pre, diyan ka sa baba. Ganito, ganyan. Kasi nga po, nasa taas sila ng bubong. No? Hindi, ang nangyari po, sabi sa akin nung babae, oh, ba't nandiyan ka sa baba? Tulungan mo sila sa taas. Ganun po yung forma. Edi parang sabi ko ba, oo nga, no? Pero sabi ko nga, hindi, ano lang to. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Pwede yun. Nagsisimula na siyang mangupal sa madaling salita. Tapos ayun nga, sabi ng kasamahan ko, sige pre, ganyan lang talaga yan, wag mo na lang pansinin. Edi, nunod ako sa taas. Tanggal ako ng tawag dito, ng mga yero-yero na plastic, no? Tapos, nung nandun na ako sa taas, sabi niya sa akin, oh, ang dami niyo dyan sa taas, Hindi naman kailangan ng 3 katao dyan, Hindi, parang medyo napakamot na ako sa ulo. Unang-una sa lahat, ikaw yung nagpaakit sa akin, tapos ngayon papababain mo ako. Tapos yun na nga, tiis pa rin ako, tiis ganda pa rin si pare, no? Sabi ko, sige, baba ako. Tapos sabi sa akin ng kasamahan ko, tanggalin mo yung mga parang styrofoam, no? Basta parang nakapailalim dun sa mismong yero. Tinatanggal ko siya. Kailangan, siyempre, mabilisan yung kilos. Tinatanggal kong gano'n. Biglang kumana yung babae na, oh, kapag ka tinanggal mo, ilagay mo na kaagad dito, diretso mo na, hindi to Pilipinas, huwag ka dito magkalat. Ganun yung pagkakasabi niya sa akin. Sa Japanese po, akala niya hindi ko siya naiintindihan, pero naiintindihan ko yun. So parang medyo nagpapantig na po yung tenga ko sa loob ko. Hayop na to. Buwisit. Totoo nga yung sinasabi ng mga kasamahan ko na buwisit nga daw talaga. So edi okay pa rin. Tiis pa rin ako. Tapos hindi po siya nagpapabreak. At wala rin po siyang ginagawa, no? Kahit na sobrang init po ng mga panahon na yun. Patingin-tingin lang siyang gano'n, hindi siya nagpapabreak. Baga yung pinaka-break lang po namin ng araw na yun, isa lang, no? Lunchtime. So, ang nangyari po, after nung break, di pagod na lahat. Yung isa naman, dahil nga summer no, nasusuka na sa hirap. Imagine, baguhan po ako sa ganyang larangan, no? Pagkatapos yung isa, matagal lang nagtatrabaho. Isipin nyo, nasusuka pa sa sobrang hirap, no? Sa sobrang hirap. Isang kasamahan ko naman na Pilipino rin, pinupulikat na yung mga ganito, no? Kabubuhat ng mga nilalabas namin, pinupulikat na siya. Siguro kulang sa tubig o kung ano pa man. Sabi ko, ang gara. Sabi niya, ang gara na itong isang to, hindi nagpapabreak man lang. Sabi ko, kasi kako, hindi siya kumikilos. Kaya hindi niya nararamdaman yung nararamdaman natin. Ibang-iba po sa unang naging leader namin dahil una po namin naging leader. Talagang siya yung leader. Talagang siya yung kumikilos doon. Baga, ramdam niya kung ano yung nararamdaman namin. Kaya siguro siya nagpapabreak. Hindi po katulad nitong babae na to. Patayo-tayo lang siya ron. Sigaw lang siya ng sigaw ron. So, ayun. Nakakabwisit po talaga. So, ayun. Pagkatapos nga nun, mga bandang 2:00 na nun, pinalabas niya ako. Sabi niya sa akin, huwag ka na rito sa loob gumawa. Sabi niya gano'n. Kasi parang baklas-baklas lang po sa loob. Doon ka sa labas. Doon, binilad ako sa araw. Tapos, bawal ka mag-break. Sabi ko kalabor lang po, pwede bang mag-break kahit 5 minutes? Sobrang init na. Ako, nakabilad ako sa araw. Pre, walang sinasabi, ganito, ganyan. Parang doon na po nag-init yung ulo ko na sabi ko, ba't ba ako nagtitiis dito? Kumbaga, may trabaho naman ako. Tapos ganito yung makakasama ko. So, pagtungtong po nung 2:00, no, nag-decide na ako na sabi ko, ayoko na. Tigil ko na to rito dahil busit na ako sa babae. So, ginawa ko po, sabi ko, ganun ba? Sabi ko, kumbaga, ang naglalaro na po sa isip ko nun, ba't ba ako nagtitiis dito? Kumbaga, may trabaho naman ako. Kumbaga, yung pagod po, pampisikal kaya ko Kumbaga, matitiis ko Pero yung para kang dina-downgrade, no, nung babae na yon, yun ang hindi ko po matiis. Talagang inis na inis ako. Sabi ko, ganun ba? Pagkatapos po, bago ko po tapusin tong kwento na to, no, nung umaga pa lang po, may kausap siyang isa pang Japanese. Ang naririnig ko po sa usapan nila ganito, parang itong mga Pilipino na to, pupunta-punta rito, mga walang visa, lalakas ng mga loob, tapos mga nagtatrabaho. Kumbaga parang amay daw mag-isip. Yun nga, parang mga illegal, parang ganun. Kaya siguro siya ganun, no? Kaya siguro siya ganun sa mga Pilipino. So akala niya po siguro, katulad po ako ng mga kasamahan ko doon na walang mga visa, natakot, no? Natakot
na mawalan ng trabaho. Baga kasi uwi ka, kumbaga kailangan magtiis ka talaga na kahit ganun-ganunin ka niya, hindi ka papalag, no? So hindi parang nabuburyong na po ako, naiinis na ako dahil hindi po makatao kasi. Kumbaga, hindi tama yung ginagawa niya. Sa loob-loob ko nga, nag-uusap kami ng mga kasama nating Pilipino doon, no? Sabi ko kung nasa Pilipinas to, tapos na tong babae na to. Agree naman, no, yung dalawang kasama nating Pilipino. Oo, kaya lang dito kasi bawal. Kasi nga po, no, bawal po talaga rito yung mga sakitan lalo't gano'n. Syempre, bago ka. Bawal din yung bungangaan. Kumbaga, siya lang yung may karapatan, no? Tapos, malaman-laman ko po, no, na kaya pala siya ganun. Kaya pala siya ganun kaangas, no? Dahil, parang babae pala siya nung pinaka-may-ari, nung pinaka-boss namin. So, lahat po, no, nag-make sense na sa akin na, kaya ganun, kaya ganyan. Okay, sabi ko, quit na ako. Ayoko na. Baga, matitiis ko yung trabaho, no? Yung hirap, yung init, yung pagod. Pero yung gaganong-ganunin ako nung kahit na Japanese pa yan, kahit nandito tayo sa bansa nila, hindi ubra. Hindi tama eh. Hindi ko po kayang tiisin. Hindi ko po kayang tiisin yung ganun. So, ginawa ko po, mga bandang 2:00, sabi ko dun sa isang Pilipino, no? Sabi ko sa kanya, pre, okay na, quit na ako. Parang nagulat siya. Kumbaga, kasi sila hindi nila kayang gawin eh, dahil nga po may mga ano sila, kumbaga, hindi illegal eh. Hindi illegal yung pagtatrabaho nila rito. Kumbaga, hindi sila makakalipat ng agad-agad. So, mawawalan sila ng income. So, yun, parang nagulat siya, ha? Ngayon, sinabi niya na rin sa babae na, quit na raw, stop na raw si Anthony, si AC ng trabaho. Ginawa ko po talagang lumabas ako, umupo ako sa gilid, tinawagan ko yung samahan ko, sabi ko hindi ko kayang pakisamahan tong ano na to, babae na to. So, ginawa naman po nung kaibigan ko, no, nagrekomenda sa akin doon. Pumunta ron, pinick up po ako. So pagka-pick up niya nga po sa akin, pinaliwanag niya sa akin na hindi ganun talaga yung babae na yun. Marami nang umalis dahil doon sa babae na yun. So sabi ko, ba't ganun ka ako? Imbis na marami ng tao yung si boss. Ngayon, konti yung tao niya dahil doon sa babae na yun. Kasi yun nga, napaliwanag nga sa akin na parang babae. So yun, parang inis na inis po ako dahil wala akong nagawa na ginanong-ganon niya ako eh, parang sa loob-loob ko. May mga ganito rin palang Japanese. Hindi tama yung pag-uugali, yung pag-iisip. Kasi karaniwan po ng almost lahat po ng mga Japanese na nakasalamuha ko, no, talagang sobrang respeto nila, sobrang okay sila. Tapos bigla ako mapupunta sa ganun, no, nag-part-time lang ako. Ganun yung trato sa akin, sa aming mga Pilipino, no. Sa loob-loob ko, hayop na to. Tapos yun, ayun nga, hanggang sa umuwi na ako, sinabi ko kay Yuki Chang na, kukwit na ako sa Gemba na yan. Sabi niya, bakit? Okay ka naman nung first day ah. Hindi ka, ako may nakasama akong babae, ganito, ganyan. Inuwento ko sa kanya lahat. Parang nabwisit din si Yuki. Kaya lang sabi niya, iskatanay daw. Ibig po nung iskatanay, hindi maiiwasan. Sabi ko, akala ko lahat ng Japanese, respeto, magagalang. Sabi niya, hindi lahat. Sabi niya, lalo dyan sa larangan na yan. Yun, doon ko na po naintindihan. No? So doon naisip ko, oo nga. Sabi niya, sa mga ganyang larangan, huwag ka mag-expect na maayos ang mga makakasama mo. So karaniwan dyan, atama warui. Yun nga yung sabi ni Yuki Chang. No? Sabi ko, okay. Wala, hindi po ako tatagal sa ganun. Kumbaga, pinili ko na pong mag-quit, no? Pinili ko nang mag-quit dun sa company na yun dahil sobrang hindi ko po kaya yung ganong klaseng pagtrato ko. Baka kung ano pa mangyari. Kumbaga, magkaanuhan pa. Malilintikan pa tayo dahil wala tayo sa bansa natin. Kasi iba po rito, no? Mabilis ang aksyonan dito. Tapos, syempre, lokal yun. Wala kang laban dun. Tapos, nga po pala, may nabalitaan din ako na bago po ako magsimula, no? Sa trabaho na yan. Na yung isa nga po naming kasamahan, dating kasamahan doon, no? Parang nakaaway din yung babae na yun dahil din sa ganung pag-uugali. Parang ang ginawa yata, tinutukan ng patalin. Ayun, lipat siya trabaho. So, nakatourist lang din po yun. So, di ba po? Baga, kapag alam kasi ng babae, no, na walang mga visa, kaya siguro niya ginaganon. Ngayon, sa akin naman po, ang pag-aakala niya, ganun din. Hindi niya alam na meron akong visa, kumbaga legal ako. So, parang tinawagan siya ng boss. Parang narinig ko eh. Parang, ba't ganito, ba't ganyan? Hindi yan, illegal. Parang ganun. Meron yung visa rito at ganito, ganyan. Na ganun yung naririnig ko. Hindi ko na po alam yung exact words na dahil nga po in Japanese. Tapos parang nasagot niya, ay ganun ba? Wala naman kasing nagsabi sa akin eh. Ganito, ganyan. Tapos yun nga po, hindi na ako nagtuloy. So yun yung isa sa masamang karanasan ko sa Japan. No? Sa mga Pilipino, no, na gustong pumunta rito sa Japan para makapagtrabaho sa Gemba, no? Sa Gemba, kung ganyan yung magiging larangan ninyo. Wag po kayong mag-expect, no, na marespeto ang mga Japanese. So, diyan po sa larangan na yan, marami nga daw pong iba ugali. Kumbaga, hindi ayos na ugali. So, ihanda nyo lang po yung sarili nyo. Pagkatapos, kung kilala po ninyo si paring Uman, no, nag-Gemba rin daw po siya. So, yun po, naano niya sa akin, nagpunta po kasi sila dito last December, no. So, yun nga, naikwento niya rin sa akin, na-share niya rin sa akin na marami nga rin daw siyang na-experience na ganyan. Kaya lang sa kanya, mga lalaki, kaya napapatulan niya. So, sa akin po kasi, sa lagay ko, babae po yun, hindi naman po natin po pwedeng patulan yun. Diba po? Kumbaga, kahit magtatalak siya. Tapos, ayun po, sabi nga po ni paring Uman, so, ganun daw po talaga sila. Kasi nga po, basta, mga, sa larangan na po yun, no, mahirap pong sabihin yung word, pero mga, ano po sila, mga walang breeding, sa madaling salita. No? So, nagulat ako na meron din palang walang breeding dito, no. So, ang buong pag-aakala ko lahat sila, so hindi pala, mali.